Sa bagong survey ng Pulse Asia, number 1 sa senatorial preference sa 2025 si Erwin Tulfo. Sunod ang kuya niyang si Ben Tulfo. Pasok din sila dating Senate President Tito Soto, Senators Pia Cayetano at Bongo at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa Magic 12 din sina Makati City Mayor Abby Binay, Senator Bong Revilla, dating Senador Ping Lacson at Manny Pacquiao. Gayon din sina Senators Amy Marcos, Ronald De La Rosa at Lito Lapid. 8 sa mga yan ang pambato ng alyansa para sa bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. Mas kaunti yan kumpara sa Senatorial Preference Survey ng Social Weather Station o SWS kung saan 10 ang pasok mula sa tiket ng administrasyon. Yan po yung huling resulta ng survey ng SWS at saka yung Pulse Asia po ay meron na rin. Sa SWS ay merong 8 sa admin ni Bongbong Marcos ang pumasok, samantalang doon sa Pulse Asia ay 10 sa kanila ang pumasok. Anyway, bago po tayo magpatuloy, maligayang magandang araw po muli at welcome po tayo dito sa Untahan ng Bayan TV. Ito po yung pinag-uusapan natin, itong preference sa survey, at pakisuyo na lang po, paki-like and subscribe na lamang po. Okay, ganito po yan. Sa panahon na ginagawa itong survey na ito, wala pa po kasing malinaw na lineup yung PDP laban at saka yung iba pang partido sa kanilang mga i-endorsong mga kandidato sa pagkasenador. So ang ibig pong sabihin, ang mga survey na ito ay ginawa lamang base doon sa unang-una yung naging pronouncement ng Administrasyong Marcos doon sa kanilang kandidato, kanilang mga in-endorsong kandidato, at yung mga doon sa una pang nagsasabi nagpaparamdam na kaagad na sila ay tatakbong kandidato sa pagkasenador. So hayan po ang resulta noong September ng preference sa survey ng sinagawa ng SWS at saka Pulse Asia. Mapupuna po natin, halos pasok lahat dito yung mga inendorso ng Administrasyong Marcos, mula kay Erwin Tulfo, kay Tito Soto, kay Pia Cayetano, kay Amy Marcos, kay Ping Lacson, kay Bong Revilla, si Camille Villar, si Binay Abigail, si Lito Lapid at si Manny Pacquiao. So yan po ay lahat inendorso ng Administrasyong Marcos. At base po dito sa survey, malamang po sila doon sa Magic 12. So ganito po, itong survey kasi na ito, wala naman sila pang ibang alam na kung sino pa ang tatakbo. Sa parte kasi ng PDP laban, sa ngayon meron pa lang 4 na nag-anunsyo ng kandidatura. So sa ngayon po, ito pa lang ang nalalaman natin na nakapag-file ng candidacy para sa PDP laban. Si Bato de la Rosa, si Bongo, si Philip Salvador at saka si Jamie Bundok. Ito pong si Jamie Bundok ay isa ring abogado. So doon po sa isinagawang survey na nagdaan, hindi pa po sila nakakapag-proclaim na sila ay talagang mga kandidato, at hindi pa rin po kumpleto yung iba pang line up ng ibang partido kamukha nung Makabayan Black, na ngayon ay mayroon na ring 12 kandidato, at itong PDP laban ay malalaman pa lang natin hanggang bukas kung ilan yung kanilang magiging kandidato sa Senado. Although sina Ka-Eric at saka si Dr. Lorraine ay kumandidato na doon sa party list ipanaw sa House of Representatives. So ganito po ang ating pananaw dito sa survey. Yung mga tao kasi
hindi naman nila alam kung sino ang talagang naka-line up na kandidato ng mga partido. At yung kasing administrasyon ni Marcos ay medyo maingay doon sa pagsasabi na itong kanilang mga tao na ito, actually kagaya ng kanilang mga kandidato, lahat po ay politiko na sa ngayon ay aktibo sa gobyernong Marcos. So hindi po malayo na madali silang makilala ng tao dahil halos araw-araw nakikita sila, halos araw-araw naririnig yung pangalan nila sa mga social media platforms. So siyempre pag tinanong mo yung tao at hindi natin din alam kung ano yung klase ng tanong, so madali po silang ma-recall dahil sila palagi ang naririnig. Pero ngayon na nagsusulputo na yung line-up ng ibang partido, itong PDP laban, partikular, siguradong magkakaroon ito ng epekto doon sa mga susunod na survey. Kasi po, pansinin po ninyo ha, kapag formal na o hindi ko lang sigurado kung formal nang nakapag-anunsyo si Rodante Marcoleta na siya itatakbo sa pagkasenador, i-endorse siya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay sigurado po magkakaroon niya ng epekto doon sa preference ng survey. At sabi ko nga, mukhang magiging napakahirap para doon sa mga taong nakakabit ang pangalan sa administrasyon ni Marcos, kasi basta magkaroon ng ibang pagpipilian yung tao, malamang, hindi lang sa malamang, talagang magkakaroon sila ng pag-iisip na hindi bumoto. Kasi po, sipin nyo ha, sa katulad ni Manny Pacquiao, ang natatandaan ko minsan noong 2022 yata yan, noong siya ay kumakandidato sa di ko matandaan kung pagkapangulo, ang kanya pong sinisigaw ay hahabulin ang gobyernong Marcos dahil sa ill-gotten wealth. Pero anong nangyari? Ngayon ay magkasama sila at sasabihin pa niya at tutulong siya sa administrasyong Marcos. So mukhang may hindi na magandang makikita o papansin ang tao dahil parang yung prinsipyo niya parang suka lang na itinapon niya at nung walang nakakapansin kinainan niyang muli. Gagaya po ni Ping Lacson. Siya po ay isa ring maingay dati na kontra Marcos. Pero ngayon Marcos na rin. So malamang ang mga tao ay mag-iisip talaga. Kamukha po nitong mga artista, itong si Bong Revilla, si Lito Lapid, wala naman po talaga tayong nakita o narinig na anumang magandang bagay na ginawa ng mga ito, kundi si Revilla narinig naging matunog lang doon sa issue ng PDAP scam. Samantalang si Lito Lapid ay doon sa mga issue ng mga dike na nasira sa Pampanga, matunog na matunog yung kanyang pangalan dati. Ito namang sina Vicente Soto, itong si Aimee Marcos, diyan na po sila tumanda pero wala pong nangyari sa loob ng gobyerno. At kamukha nga nitong huling naging problema ng administrasyong Marcos, itong pinakamasakit na mabisto yung kasinungalingan ni Bongbong Marcos doon sa flood control. Abay, lahat po sila ay tahimik doon sa sinabi ni Marcos na may 5,500 na flood control na natapos. Yun pong kanyang kapatid si Aimee Marcos, kunwari nagsalita, pero pagkatapos po ng isang pagkakataon, pinabayaan na rin nila. At tingnan nyo po itong nangyari sa PhilHealth. Kinuha yung 90 billion na pondo, pero si Bongo lang ang alam kong kumakalaban at saka si Senator Bato de la Rosa ang alam kong kumukontra para hindi mailipat. At naging masakit po yan kasi nawalang biglaan ng pondo yung PhilHealth at ngayon ay nagiging problema. At meron tayong naririnig
kailangan pa raw mangutang ng Pangulo para mapunduhan ulit yung PhilHealth. So yan po. So tingin ko itong survey na ito, hindi naman po sa hindi tayo naniniwala dito sa ginagawa nilang survey, pero parang orchestrated ito at parang isa lang yung gusto nilang mangyari talaga. Kasi kung sa survey ay medyo mag-aalanganin pa yung dating nila, ay talagang mahihirapan silang makabalik sa pwesto. At baka talagang hindi na nila makita pang muli ang Senado. Sa katulad po ni palagay ko, sa katulad ni Ramon Revilla, ni Lito Lapid, yung magkapatid na Cayetano, si Vic Soto, si Tito Soto, mukhang dapat na silang magretiro. Wala naman kasing na aabot o nangyayari doon sa kanilang ginagawa. At ngayon, yung isang kapatid ni anak ni Manny, ni Senator Villar, na si Camille Villar, mukhang hindi rin nababagay doon sa Senado. Kasi kung magiging tagasunod lang sila ni Marcos at walang kukontra sa katiwali ang ginagawa nito, palagay ko hindi sila makakalusot sa mga tao. So abangan po natin ito kapag nagkaroon uli ng bagong survey at naideklara na ng PDP Laban ang kumpleto nilang linya o lineup ng mga senador. Sigurado magkakaroon na ito ng twist doon sa mga epekto ng survey, maliban na lang kung yung survey na ginagawa ay talagang orchestrated. So hanggang dito na lamang pong muli at marami pong salamat.